pagdating ng hari ng Israel. Tatlo sa mga kapatid ni David ang kasama sa hukbo ni Saul. 40 araw nang hinahamon ng mga taga-Filisteo ang mga Israelita. Tila ba, araw at gabing hinahamon silang labanan ng pinakamagiting at malakas na mandirigma na Israelita. Ang pinakamalaki at pinakamalakas na Filisteyong si Goliath. Ngunit, sino bang mangangahas? Isang araw, inutusan ng kanyang ama si David. David, anak, dalhan mo na makakain ang mga kapatid mo sa kampo. Kinabukasan, maaga akong gumising upang sundin si ama. Bago umalis ay pinagbilin ko sa kaniyang huwag kakalimutan ang mga alaga kong tupa. Ama, nais ko lamang ipagbilin ang mga alaga kong tupa. Dala-dala ang mga pagkain, nagtungo na ako sa kampo. Habang nakikipag-usap ako sa aking mga kapatid, ay siya namang paglabas ng isang higanteng tagapagtanggol raw ng mga Filisteo. At ito ay si Goliath. Inulit na naman niyang hamunin ng mga kapwa ko Israelita. Sino sa inyong may lakas ng loob na labanan ako? Kapalit ang pagtatapos ng labanang ito. Nang dahil sa takot, nagsitakbuhan silang lahat. Walang pag-aalinlangan aking tinanong. Ano ang magiging gantimpala sa taong makakapatay sa Filisteyong iyan? Ano ang ibibigay ng hari na makakapagpahinto sa taong iyan na insultuhin ang ating bayan? Sino iyang walang kwentang Filisteyong iyan na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? Narinig ng aking panganay na kapatid, nakikipag-usap ako sa mga sundalo. Kanilang ibinalita ito sa hari at ipinatawag agad ako. Matapang kong turan, mahal na hari, hindi dapat tayo matakot sa Filisteyong iyan. Ako ang lalaban sa kanya. Ngunit sinabihan ako ng hari, Bata, may gatas ka pa sa labi, samantalang ang Filisteyong iyan ay matagal naman dirigma. Mahal na hari, ako pa'y hamak na tagapag-alaga ng tupa ng aking ama. Kung isa sa mga tupa ay itinangay ng leon o oso, akin itong hinahabol. At kapag sa akin bumaling ang mabangis na hayop, ay hawakan ko to sa leeg at pinapatay. Pinagkatiwala sa akin ng hari ang kaligtasan ng aking mga kababayan. Sinabi ng haring Saul na labanan ko si Goliath at magtiwalang tutulungan ako ng Panginoon. Kanilang ipinasot ang damit pang digma. Ngunit sa leeg ko'y wala ko makita. Sapagkat ang mga kagamitang aking dalay hindi angkop sa aking pangangatawan. Hindi ako makagalaw dito. Hindi ako sanay gumamit ng mga ito. Hinubad ko ang mga damit pang digma. Dala ang tirador ay bumalik ako sa aking mga kapatid. Ngunit sila'y nag-aalinlangan sa aking mga gamit. David, paano mo mapapaslang ang isang higanting mandirigma gamit ang tirador? Tanging naging wika ko lamang ay ang Diyos na nagligtas sa akin sa mga kuko ng leon at oso, siya rin magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong ito. Nang ako'y lumapit sa aking katunggali, agad niya akong ininsulto. Hoy batang paslit, pasaan niyang tungkod mo? Baka akala mo sa akin, isang aso. Nagtawanan silang lahat sa itinura nito. Lalabanan kita sa ngalan ng makapangyarihang Diyos, ang Diyos ng Israel, na iyong hinahamak. Ngayon ding araw na ito ay isa sa ilalim kita sa kanyang kapangyarihan. Tatalunin kita at pupugutan ng ulo. Aking hinanda na ang tirador. Nang akmang susugod na si Goliath ay mabilis akong tumakbo. Kinuha ko ang batong aking pinulot mula sa aking supot at inilagay ko ito sa aking tirador. Inikot ko ng 3 beses bago ito bitawan. Sa aking pagbitaw ay siyang pagtama ng bato sa noo ng aking kalaban. Nawalan ito agad ng malay, dahilan para pugutan ng ulo at makamit ang tagumpay.